What's up mga kahiwa? Mahilig ka ba sa tinapay? So, this is for you to watch para hindi mo na kailangan pang bumili guys at ikaw na ang gagawa ng sarili mong tinapay at napakasarap nito guys. Let's go! So, ito na guys yung ating mga ingredients sa ating gagawing tinapay ulit ngayon guys. Ayan guys, naka-measure na yan siya. So, simulan na natin guys. Una, syempre, i-mix natin yung yeast sa ating milk at saka yung sugar. At i-rest natin siya ng mga ilang saglit guys. And after that guys, i-mix na natin siya sa ating flour. Ayan. Napakadali lang naman ang recipe na to guys. Mas maganda yung ikaw na mismo gagawa ng sarili mong tinapay guys. Since natuto akong gumawa ng tinapay, gusto ko laging gumagawa ng tinapay guys kasi dream ko talaga magkaroon ng sarili kong bakery. So guys, nag-aral ako ng mga 1 year guys para sa sa baking class. Kaya kahit pa paano may alam ako sa pagbe-bake ng tinapay at cake, mga dessert, mga minatamis guys. So pagkatapos niyan guys, dahil kailangan nating i-knead ang ating dough, ilagay natin siya sa flat surface at masamasahin natin guys. Ayan. Pagkatapos nating mamasa yung ating dough, i-rest natin siya guys ng mga 30 to 45 minutes until the dough mag double size. So, ito na siya guys. I-rest na natin. After ng 30 minutes guys, napadali, ayan, lumaki na siya. Ayan, ilagay na naman natin siya sa flat surface para naman sa butter na ating ilalagay guys. Ayan, mamasahin natin uli. Bali yung butter ko guys, hatiin ko yan into 2 kasi kailangan natin mamaya pagkatapos maluto yung tinapay ang butter. So yung kalahati ang ilalagay natin sa ating dough. Ayan, mamasahin natin ulit hanggang sa ma-spread lahat yung butter. Ayan guys, tapos na nating namasa yung ating bread at okay na yung kanyang butter. Hati-hatiin naman natin siya guys. Ayan. Bali, kinilo ko siya ng mga 75 grams bawat isa guys para pare-parehas yung size nila. Tapos, bibilog-bilogin naman natin ulit guys. Ayan, pagkatapos nating nabilog-bilog, ang gagawin naman natin, i-flatten naman natin guys dahil ilalagay natin yung cheese sa gitna ng ating tinapay. At pagkatapos nyan, bibilugin natin ulit guys, ganyan. Close natin mabuti para hindi lumabas yung cheese. Ganyan lang siya kadali guys. Ayan, bilog na bilog. At ulit-ulitin lang natin guys hanggang sa matapos na malagyan lahat ng cheese yung ating binilog-bilog na dough. Ayan, tapos na natin siyang bilog-bilogin. I-rest natin ng mga 10 minutes. Then, i-prepare naman natin guys yung ating garlic at saka yung ating butter. I-mix natin guys yung natitirang butter kanina sa garlic. Ayan, at lalagyan natin siya ng herbs. At okay na yung ating tinapay guys, lulutuin na natin. Lutuin natin ng mga 5 to 8 minutes guys, pero i-check lang natin guys ha para hindi masunog yung ating tinapay. Ayan. So ito, titignan na natin yung tinapay. Ayan, medyo luto na yung ating tinapay guys. Tatanggalin natin sa oven. At yung butter kanina na ating minix na may garlic, ilalagay natin on top of the bread. Nang ganyan guys. Spread natin. So, ayan. Tapos na natin guys na ilagay. Lagyan din natin siya ng cheese.
At lalagyan din natin siya ng konting herbs. Then, ibalik natin siya sa oven guys. Para maluto yung kanyang cheese. Ayan guys. So, eto na guys. Luto na yung ating tinapay. Napaka-yummy-yummy. Cheesy garlic bread. At napakalambot niya guys. Ayan. So guys, thank you for watching. If you like my video, please do subscribe my channel, like and share, and click na rin guys ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko pang i-upload. So guys, ito titikman na natin guys. Tayo napaka-excited akong tikman yung aking tinapay na napakalambot. So ayan guys, cheesy garlic bread. Thank you for watching. Bye-bye.